Good afternoon po sa inyo lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na ako po ay muling makapagbahagi ng kanyang salita. At talagang napakabilis po ng panahon, mga kapatid, dahil malapit na naman pong matapos ang taong ito. At ang mga tao ay abala na, no? Sa kanilang paghahanda, lalo na ngayon na kung saan ay marami pong mga event at ito po ay tinatawag na holiday season o yung Christmas, ano po? At dyan ay marami ang mga tao ang pinaghahandaan ito. At maging yung mga naghahanda na ito, ano pa ba yung kanilang isa pang mga pinaghahandaan bukod dyan sa mga Christmas or sa mga New Year na yan, yung mga event na yan, yung mga celebration na yan, yung birthday celebration. At yung isa pa, yung anniversary. Para sa kanila ay mahalagang mapaghandaan ang mga iyan. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang kamatayan na isa sa dapat nating paghandaan, marami po ang ayaw pag-usapan yan. At sabi nga nila ay nakunod. Ano po? Ayaw pa nilang mamatay. Lahat naman tayo takot mamatay, mga kapatid. Pero yun yung katotohanan na sa isang mga mananampalataya, ito ang isa sa dapat nating paghandaan. At bukod dyan, yung napakalagang event, yung muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. At dyan natin nahanguin yung ating pangangaral sa hapong ito. Tayo po munang lahat, tayo muko at tayo manalangin. Muli ang manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay muling makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa hapong ito naway samahan kami, Panginoon, at patuloy na ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. At naway tulungan kami ng Santong Espiritu na maituon namin ang aming pakikinig mula sa pangangaral ng iyong salita. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, naway ikaw lamang ang siyang maluwalhati at mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, sa tagpong ito, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo mismo yung nagsasalita rito na siya po ay nangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ay marami ang mga Pariseo o mga iba pang mga sumusunod sa Kanya na nagtanong kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ngunit sinabi niya sa kanyang sagot sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. At sinabi nga niya sa verse 21, sabi niya, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mula nang dumating siya sa mundong ito, dumating na rin yung kaharian ng Diyos. At pagkatapos dyan, ay isinod niya na yung na ipinahayag yung kanyang muling pagparito. At ipinahayag niya ito upang ihanda yung kanyang mga alagad at maging ang lahat ng mga nakikinig sa kanya upang makapaghanda sa tiyak na kanyang muling pagbabalik. At mula dito sa mga talatang ito, mga kapatid, ang ating pag-uusapan dyan, yung topic natin,
Ayan po, the importance of being prepared for Christ's return. Ano ba yung halaga? Ano po? Ng pagiging handa sa muling pagparito ng Panginoon. Sa verse 26 and 27, ano po ang sabi dito? At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Ito ay tinutukoy niya yung kanyang sarili sa kanyang muling pagparito. At sinabi niya sa 27, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. So diyan makikita natin yung ang isang major points po natin diyan is yung halaga ng pagiging handa, yung pamumuhay sa pananampalataya. Yun po yung una. At yung pangalawa po dyan na makikita natin, ibigay ko na sa inyong lahat, na major points natin, pamumuhay sa katuwiran o yung pagiging matuwid. At yung pangatlo, yun yung magsisilbing warning sa bawat isa sa atin. Warning against unbelief. So yan po. So dito sa talatang binasa natin, yung 26 and 27, dito natin makikita yung pamumuhay sa pananampalataya. Kung paano ang Panginoong Yesus ay ginamit niya ang nangyari nung panahong iyon sa kasaysayan sa panahon ni Noe at sa panahon ni Lot. Ginagamit din niya ang buhay ni Noe at sa ni Lot dito na siyang halimbawa na dapat nating gayahin upang tayo mapamuhay ng mayroong kahandaan. Si Noe, sino ba to si Noe? Si Noe ay nabuhay sa pananampalataya. Basahin natin yung Hebreo chapter 11, verse 7. Kung meron po kayong mga Biblia dyan, basahin po natin yung Hebreo chapter 11 na siyang supporting verse po natin dyan. Sa verse 7, ang sabi dito, sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katiwirang ayon sa pananampalataya. Di po ba malinaw dyan? Ayon sa may akda, sa pananampalataya si Noe. Si Noe ay isang mananampalataya. At ano yung bunga ng kanyang pananampalataya kung bakit nalugod ang Diyos sa kanya? Ang bunga ng kanyang pananampalataya, mga kapatid, ay obedience. Ano ang kanyang ginawang pagsunod sa iniutos sa kanya ng Diyos? Gumawa siya ng daong sa tuktok ng bundok. At bukod doon, mga kapatid, habang siya ay gumagawa noon, nangangaral din siya ng salita ng Diyos. Pero ang masakit doon, walang gustong makinig sa kanya. Ang tingin sa kanya, parang nasisiraan na ng bait. Pero mo, gagawa ka ba naman ng daong doon sa tuktok ng bundok? Eh, kahit sa panahon natin ngayon, kung ganun yung gagawin natin, baka sabihin nila sa atin, nasisiraan na yata tayo ng bait, di po ba? So, ganun yung tingin ng mga tao na walang pananampalataya. Ngunit si Noe, patuloy yung kanyang ginagawa. At yung paggawa niya ng daong na iyon, mga kapatid, ay hindi po ganoon kadali. Dahil
Masyado pong detalyado yung ibinigay sa kanya ng Diyos. Basahin natin yung Genesis chapter 6 verse 15 and 16. Kung mayroon po kayo mga Biblia, ang sabi dito sa verse 15 ng Genesis chapter 6, gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko, ang luwang ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko. Sa 16, sabi niya, gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng isang siko sa dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una, ikalawa, at ikatlong palapag. Silang pong mag-isang gumawa nun, mga kapatid. At kung gaano yung detalyado yung kanyang ginawa, napakahirap pong gawin po yun. Ikaw lang mag-isa, paakyat ka sa bundok, magpuputol ka ng mga kahoy, magtitis-tis ka, lahat gagawin mo yun. Para magawa mo lang ayon sa iniutos ng Diyos. Ganon yung pananampalataya ni Noe, kung paano niya sinunod yung utos ng Diyos. At ano pa yung isa pang bunga ng kanyang pananampalataya? Yung perseverance o yung pagtitiyaga o pagtitiis ni Noe. Buong tiyaga niya itong ginawa ng mahabang panahon. Silang taon niyang ginawa ito, mga kapatid. Ang sabi nga sa mga Bible scholars ay nasa 120 years daw yon. At ang pinagkuhanan nilang reference ay doon sa chapter 6 din ng Genesis sa verse 3. At yung iba naman ay sinasabi nila na sa 50 to 100 years daw nagawa yon. So kung alin man yung tama roon, ang mahalaga, mahabang panahon. Kahit ngayong 50 years lang, ang haba na ang tagal na yun eh. Tayo, isang oras nga lang, pag naghihintay tayo, may kausap tayo, naiinip na tayo, di po ba? Wala tayong pagtitiyaga, wala tayong pagtitiis. Masyado po tayong mainipin. Itong si Noe, wala tayong makikitang pagkainip. Bakit? Dahil itinuon niya yung kanyang kaisipan sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Wala siyang trabaho ng panahon yun. Ito lang yung kanyang ginagawa, marahil. Pero bakit natustustusan yung kanyang pangangailangan? Dahil inuna niya ang Diyos. Yan yung isang bunga ng pananampalatayang makikita natin bilang halimbawa na siya nating tularan yung sa buhay ni Noe. Sa Genesis chapter 7 verse 6 ay si Noe ay nung dumating yung baha, si Noe ay nasa 600 years old na po siya. Biro mo, ang tagal din yung kanyang paghihintay. Ano po? Doon sa ibinigay na babala sa kanya ng Diyos na mayroong paparating na hatol ng Diyos noong time na yun. And after that, nabaha na yan, yung flood na yan, siya po ay nabuhay pa ng 350 years. So, bago siya namatay, ang edad po niya ay 950 years old. Yan po si Noe. Si Noe ay well prepared doon sa kanyang buhay hanggang kamatayan. So ang challenge natin dito, mga kapatid, ang pananampalataya ng isang Kristiyano, members man or non-members, lahat ng mga visitors na narito, challenge ito sa atin, mga kapatid. Kung tayo ay mayroong pananampalataya, hindi lamang ito makita sa ating mga salita, hindi lamang sa mga salita, kundi
makita ito sa ating yung bunga tulad ng pananampalataya ni Noe. Mabilis lamang po tayo mga kapatid. Sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4, kung mayroon po kayong mga Biblia dyan, basahin na lang natin yung verse 3. Sabi dito, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ganun nagtiis si Noe. At nalugod ang Diyos sa kanya. Sa ikalawang puntos na po tayo mga kapatid, yung pamumuhay sa katuwiran o yung pagiging matuwid. Sa verse 28 and 29 naman. Diyan po tayo sa Lucas. Basahin natin yung verse 28 and 29. Ang sabi dito, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Sabi doon sa 30, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sino ba itong si Lot? Si Lot ay pamangkin ni Abraham at sila ay laging magkasama noong panahong iyon. Isang taong matuwid sa paningin ng Diyos itong si Lot. At nagkahiwalay lamang sila noong time na yung kanilang mga pastol ay nagkakaroon na po ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kanilang mga alagang mga hayop. Dahil hindi na po magkasya yung mga pagkain ng kanilang mga alaga. Kaya sila ay naghiwalay. Itong si Lot ay napunta po dito sa dakong Sodoma na yan, na tinatawag na Zoar. At si Abraham ay sa iba rin napunta. So kapwa sila mananampalataya bago pa tupukin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Bakit matuwid ang paningin ng Diyos itong si Lot? Basahin natin yung binasa kanina sa 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8. Sabi diya, 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8, sabi dito, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. See, yun yung supporting verse mga kapatid na kung saan si Lot ay nabuhay na matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi po siya naakay ng masamang takbo ng masamang lungsod na yon, na kung saan ay itong lungsod na ito bagamat ito ay mayaman at sentro ng mga kalakal at marami pang mga dapat na pagkakitaan, hindi po siya nasilaw doon
Si Lot ay nabuhay ng matuwid at lubhas siyang nabagabag doon sa nakikita niya sa lugar na iyon at maging sa mga naririnig niya. Dahil ang lugar na ito ay lungsod ng kasamaan. Lalo na yung sexuality. Ano po? Yung babae sa babae at lalaki sa lalaki na ito ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ngayon, napakarami na po yan dito sa atin ngayon, sa kasalukuyan. Yung mga ISIS na yan, napakadami po yan. Naalala ko nga po nung ako ay nag-aaral, nagbibiyahe ng Grab. Ang dami po akong mga naisasakay ng mga ISIS. Ang mga ISIS na po yan ay mga lalaki po yan. Pero yung tawagan nila, ISIS. Di po ba? Grabe. Lalaki ka tapos ISIS. ISIS. Yan po yung mga sinasabi kong ISIS. Iyan si Lot dahil sa kanyang pananampalataya ay nabuhay siya ng matuwid dahil mayroon siyang banal na pagkatakot sa Diyos. At yung bunga rin ng kanyang pananampalataya bilang matuwid, mayroon po siyang pagtanggi sa kanyang sarili, yung self-denial. Maraming tukso doon sa lugar na kanyang napuntahan. Ngunit hindi po siya nasilaw. Matinding temptation yung kanyang laban doon, mga kapatid. Dahil siya ay pinagkalooban ng pananampalataya, na pinaging matuwid siya ng Diyos. Yung progressive naman na proseso ng Diyos ay pinapaging banal, yung tunay na isang mananampalataya at handa sa anumang mangyari sa kanyang buhay. Kaya hindi naman sa atin, mga kapatid, kung hindi man dumating pa ang Panginoon at tayo ay kukunin na, kung tayo'y handa, wala pong problema. Dahil yung kamatayan, mga kapatid, yun ay pagbubukas lamang ng pinto patungo doon sa buhay ng walang hanggan, kung saan makakapiling natin ang Diyos. Pero kung hindi tayo handa, paano na yun? Iyan ang katangian na ipinapakita ng Panginoon dito sa bawat isa sa ating lahat na naririto, members man or non-members, mga visitors na narito. Ang katangiang iyan ay nakalulugod sa Diyos. Dito na po tayo sa pangatlong pointers natin. Yung warning against unbelief. Sa verse, nasaan po tayo kanina? Sa verse 31 and 32. Basahin mo natin to. Ito po yung sabi. Sa araw na iyon, ang nasa bumungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manaog upang kunin ng mga ito. Gayon din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Remember Lot's wife, mga kapatid. Pag-usapan muna natin yung asawa ni Lot. Titignan natin yung dahilan kung bakit siya lumingon. Dahil iniutos sa kanila ng Diyos nung sila ay paalisin doon sa Sodoma at halos kalad ka rin na nga sila, ay huwag na silang lilingon. Yung asawa ni Lot na ito, kung bakit siya lumingon, isa dyan sa makikita natin na dahilan, yung priorities niya. Yung kanyang puso ang dahilan kung bakit siya lumingon. Marahil naiwan niya doon dahil yung lugar na iyon ay sagana at mayamang lungsod, nandoon yung source ng kanilang kabuhayan. Iniisip niya siguro, baka naiwan nila
Papaano na yon? Paano sila? Paano sila mabubuhay? Marahil yon yung isa. Yung mga mahalagang bagay na naiwan niya roon. Iniisip niya. At yung isa pang dahilan, wala po siya sa focus. Sumunod siya ng konti, pero lumingon pa rin siya. Ibig sabihin, talagang yung puso niya hindi talaga nabago at wala siya sa focus. Basahin natin yung Luke chapter 9 verse 62. Meron kang mga Biblia dyan? Luke chapter 9 verse 62, sabi dito, subalit sinabi ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di po ba? Hindi po naging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos itong asawa ni Lot dahil lumingon po siya sa kanyang likuran. Kaya nga dito sinabi ng Panginoon, kapag siya'y dumating na, huwag na kayong bumaba. Yung mga nasa bubong ng kanilang mga bahay na ang pag-aari ay naroon sa kanilang bahay, huwag na silang bumaba upang kunin yun. At maging yung mga nasa bukid, huwag nang bumalik. Ang isa sa pinapakita dito ng Panginoon, kung bakit sinabi niya ito, sa buhay natin sa mundong ito, pag tayo po ay pumanaw na, pag kinuha na tayo ng Panginoon, wala tayong madadala kahit ano. Hayaan na natin yung mga bagay na yun, huwag na nating pag-aksayahan pa yun. Yun yung ibig ay parating sa atin ng Panginoon. Wala tayong madadala. Sabi nga ni Job, di ba? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik. Ayan si Job. Ito, ipinapakita rito ng Panginoon na yung priorities. Ano ba yung top priorities dapat ng isang mananampalataya? Dapat ang Diyos ang siyang pinaka-top priorities natin. Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Sa Matthew chapter 6 verse 33 po yan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kung siya po ay sumunod dun sa kanyang asawa, at kaligtas na po siya, hindi naman sila pababayaan ng Diyos. Lahat ng bagay ay ibibigay sa kanila sapagkat yung top priorities nila ay ang Diyos. Si Lot tumakbo na nakatingin kanino sa Panginoon. Looking unto Jesus. Ano po? Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya at siya rin ang maglulubos nito. The author and the perfecter of our faith. Sa Hebreo chapter 12 verse 2. Kung paano itong si Noe, mga kapatid, ay dinala siya ng Panginoon doon sa daong kung saan doon po sila ay ligtas. At itong si Lot at yung kanyang mga anak ay dinala sila doon sa dakong kung saan sila ligtas. Ganoon din naman tayo, mga kapatid, sa mundong ito na ating ginagalawan. Kahit saan po tayo pumunta, wala na pong ligtas na lugar. Pumunta ka sa bundok, nariyan yung mga lindol, nandiyan yung mga landslide, mga super typhoon, kahit saan ka magpunta, nandiyan yung mga calamities, mga pagbaha, mga tidal waves, mga tsunami. Pag pumunta ka sa ibang bansa naman, nandiyan yung mga gera, nandiyan yung mga digmaan. Ay yung Nigeria, pinapatay na yung mga Kristiyano doon. Ay pag pumunta ka ng Sudan, mas lalo na. Walang ligtas na lugar, mga kapatid. Ang tanging ligtas lamang na lugar ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ay tagapagligtas. That Jesus is our Savior.
Dito mga kapatid ay makikita natin itong mga ilan pang mga talata na magbibigay sa atin ng hamon sa ating pamumuhay upang tayo ay maging handa. Sa Matthew chapter 6 verse 24, sabi dito, walang sino man ang nakapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputaan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Maaring ganun yung puso ng asawa ni Lot. Bahagya siyang sumunod, pero mas iniibig niya yung isa. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. So dito ay tinuturuan tayo ng Panginoon mula sa mga talatang ito kung paano tayo mamuhay ng may kahandaan sa muli niyang pagparito. At sa muli niyang pagparito, ano ang mangyayari? Tingnan natin. Tingnan natin yung verse 33 na lang. 33. Sino mang magsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay ay maiingatan iyon. Sa 34 sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 35, may dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Sa 36, sabi rito, pupunta sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sino kaya yung iiwan at sino yung kukunin? Yung mga kukunin ng Panginoon upang dalhin niya doon sa kanyang piling, doon sa buhay ng walang hanggan, yung mga nabuhay ng mayroong kahandaan, nabuhay sa pananampalataya, nabuhay sa katuwiran, nakalulugod ito sa Diyos, sila yung kanyang iiwan at ay yung kanyang kukunin. At yung mga maiiwan, paano na? Sila yung mga mapaparusahan ng walang hanggan. Mga kapatid, dito natin sasalaminin ang ating mga sarili. Nasaan na nga ba tayo sa buhay nating pananampalatayang ito? Ano ba yung top priorities natin? Bilang mga mananampalataya, dapat ang Panginoon ang siyang dapat nating unahin bago ang lahat. Pinakita ng Panginoon kung paano tayo mamuhay ng mayroong kahandaan. Sa Diyos ang papuri, tayo pong lahat ay manalangin. Pumuli ang manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga salita mo na aming napag-aralan sa hapong ito. At dalangin namin na naway baunin namin ito sa aming mga buhay upang magsilbing kalakasan sa aming pananampalataya at kami ay makapagbigay ng lugod sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.